po ito ni Tevi. Kuya, thoughts lang. I saw lang na yung nililigawan ko right now. Friends pa kasi sa Facebook yung ex niya. Okay lang po ba naligawan ko pa rin kahit ganun? Baka umaasa pa siya. Kasi ewan ko pero ang normal kasi kapag babae, binablock na yung ex. Yun ang normal sa babae. Sa mga lalaki, wala naman kami masyadong pakialam tungkol sa ganung bagay. Kung i-block ko, hindi, ayos lang. Pero sa mga babae, normal sa kanila, binablock So out of the usual yung kapag hindi binlock. Maliban na lang siguro kung mga matured enough na kayo to stay, kung hindi man friends, hindi enemies, acquaintances lang, diba? Matured enough na kayo, okay lang siguro yun. Ilang order to, brother? Okay. May kanin? Wala. Okay. May 10 piso ka? Di ba naman, baka meron. May kanin ng order kasi nilagyan. Hindi mo daw nilagyan Bera naman Ba? Kumuha na ng kanin. Huwag na nagtatalo pa. Resolution tayo. Sige, go. Next question. Tanong naman po. Kita nyo kung gaano kahirap magnegosyo, no? Nagbabanggaan yung dalawang ulo. Tanong po na hindi ko maintindihan ng pangalan. Naniniwala po ba kayo na ang Pilipinas ay ang au pair? Mahirap nang hanapan ng pruweba kasi masyado nang matagal na panahon yung nakakaraan. Mahirap nang hanapang pruwebang katibayan na ang Pilipinas ay au pair Pero merong possibility yun, geographically. Pero masyado kasing malawak yung tinutukoy na lugar kung saan nandun yung au pair Masyadong malawak kung hahanapin mo sa Biblia. Mahirap tukuyin na eksaktong Pilipinas talaga yung tinutukoy nila ron. Yun ang sagot ko ron. Next question. Tanong naman po ni Kopi, ano daw pong binibenta mo dito? Sinigang na baka to, sinigang na baka. Gail, kailangan mo ngayon i-recite kung ano-ano yung mga gulay na nandito sa sinigang na baka. Huwag nguya pa. Nguya ka pa, Hindi. Pwede kayo mag-shoutout kung trip nyo, Alive tayo ngayon, pwede kayo mag-shoutout. Sige, go. Next question. Pumiyok pa. Sakit na pumiyok pa si Gil. Sige. Next question. Next question po tayo. Asa ininom ko? Ayan, tanong po ni Roar. Saan ka daw banda nakapwesto? Nandito ako sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono Rizal. Mula alas 10 hanggang alas 3 ng madaling araw. Alas 10 ng gabi hanggang alas 3. Minsan, pag hindi pa sila pagod, mga alas 4. Sige, next question. Good evening! Wait lang. Sir Chess? Okay. Wait lang po may sabihin lang po. Sabihin mo na diretso, Gil. Wala na tayong plastic na malaki, wala na tayong stock kahit sa bahay. Paano? Bibili na lang po dyan. Sige. Sige na. Go. Bili ka na ng brother. Bigyan mo na siya ng pera. 7-Eleven? Hanap ka na lang. Hindi ko na masasabi. Pumunta ka ron sa dun sa nagtitinda ng Pares. Tag dito. Hindi pares yun yung kanin, yung binibila natin ng kanin. Doon ka sa kanila bumili. Sabi mo para sa akin. Pero para kay Chester ka mo. Yak. Yeah, go next question. Tanong naman po ni EJ, Sir, ano po bang mas mapapayo mo? Maging single mom o maging dalaga na lang habang tumatanda? Nagtatanong? Lalaki? Babae. EJ? Yeah, babae. Okay. Hindi ko sinasuggest parehas. Kasi, okay, sige. If you look into the perspective, sige, tama. Hindi ko sinasuggest parehas kasi you're asking lesser of evil Hindi yan yung hindi yan yung optimal na, alam mo yan, na buhay na gusto mo Na maging single ka forever o maging single mother ka forever. You would want to have somebody na para talaga sa'yo. Tapos yun ang makakasama mo habang buhay na magre-raise ng pamilya, magkakaroon ngayon ng tatay yung anak mo, meron ding nanay, meron tatay, kumpleto ngayon. Versus yung mamimili ka, kung magiging single ka habang buhay, okay lang yun. Kung magpapakabating ka para sa karya ng langit. Kasi may mga ganun sa Biblia Nagpapakabating para sa karya ng langit. Pero meron din naman na single sila habang buhay, ang dahilan kasi, ayaw lang talaga nilang mag-asawa, ayaw din nila mag-anak. Okay lang naman yun, it also works as well. It also works. Pero pag tanda mo, 'di ba? Alam mo yung konseptong ang lungkot kasi tumanda na ikaw lang mag-isa. 'Di ba? Gets mo 'yun? Kung lalaki ka, tapos matanda ka, ayos lang, pwede mong gamitin yung pera mo para kumuha ng makakasama sa buhay. Kung babae ka, may pera ka, ang problema, hindi naman kasi masyadong marami yung nagmamahal ng mga matatandang babae kahit may pera pa Pera lang ang habol Hindi katulad ng mga nung mga matatandang lalaki, kahit pa paano, alam mo yung konsepto na Isang ganyan. Yung konsepto na may mga matatandang lalaki na kumukuha ng batang babae
sinusustentuhan nila, pero eventually nag-e-end up na nai-in love din sa kanila yung batang babae. Nag-e-end up na nagkakaganon din eh. Kasi emotional being sa mga babae. Pero sa mga babae, parehas dehado ka ron eh. Maging single mother ka, wala ka ngayong katuwang para magpalaki ng anak mo. Pag naging single ka naman habang buhay, wala ka naman makakasama habang buhay. Diba? Wala kang tulak kabigan dun eh. Nagtatanong ka ng lesser evil na lang eh. Pero hindi naman kasi yun ang optimal na bagay ng buhay eh. Hindi yun ang optimal na ano. Kumbaga hindi yun yung parang best case scenario. You would want to ask, or you would want to get the best case scenario for your own life. Diba? Na ano meron? Meron kang buong pamilya, meron kang anak, meron kang asawa. Diba? Yun ang optimal para sa buhay mo. Pero ako suggestion ko, ito mas malupit. Planuhin mo na lang ng maayos yung buhay mo. Yun na mas mabisa. Planuhin mo, tapos trabahuhin mo yung buhay mo. Para hindi mo na kailangan mamili for both evil, and you just have to choose the lesser evil, di ba? Parang gano'n, hindi naman evil yun, pero ibig sabihin, hindi yan yung ano eh. Kumbaga parang settling for something less ka na lang dyan sa magkabilang panik na tanong mo eh. Yun ang sagot ko ron. Ang sagot ko ron, pumili ka ng path na para sa'yo, tapos trabahuhin mo ng gusto. Sige, next question. Okay. Mag-multitask lang ako, sir, kasi Sige lang, brother. mukhang hindi kaya ni Dali mag-isa. Tanong naman Good po evening, ito everybody. ni Jame Berbe 105. Ang haba eh. Sabi niya, paano natin matuturuan ang mga batang lalaki na kontrolin ng sarili pag nakaramdam ng tawag ng laman? Una muna, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Kasi ito kasi problema eh. So, tuturuan mo bata kung paano kontrolin yung tawag ng laman. Wala ka namang binibigay na direksyon kung saan siya papunta. Ano ngayon ang mangyayari? Babalik yan dun sa basic animal instincts niya na ano animal instincts? Kumantot. Mag-anak. Tapos mamatay pagdating sa dulo. Papatapon yung anak sa tawag, eskwelahan. Tapos bahala na yung anak doon kung ano mangyayari sa kanya. Yun ang normal na, regular na nangyayari pag walang direksyon ng tao eh. Unahin mo muna kasi, nahanapin muna kung ano ba talaga yung gusto ng anak mo sa buhay niya. Tapos tsaka mo ngayon latagan ng maayos na direksyon para sa anak mo. Kasi hindi naman pwedeng anak wag, anak wag, anak wag, anak wag. Puro na lang wag ka ng wag. Pero wala ka naman tinuturong daan kung saan siya dapat pumunta. So, paano may papaliwanag sa bata ang pagkakaroon ng sex education? Mas pagtutuunan ko ng pansin yung direksyon ng bata sa buhay niya. Kasi pagka nakafocus siya doon, hindi mahihirati yan sa kantutan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Ngayon, tuturo mo ngayon sa bata na, anak, may animal instincts, di ba? Pero dapat may direksyon ng buhay mo. Pag may direksyon ng buhay mo, then you go full speed ahead. Kung magdodoktor ka, merong enough na distraction sa isip mo para hindi mo ngayon maisip na kumantot ng kung sino-sino at mambuntis ng kung sino-sino. Bakit? Kasi gusto mo maging doktor, gusto mo maging abogado, gusto mo maging engineer, gusto mo maging sikat na artista, etc., etc., etc. Yun ang sagot ko rin. Tanong naman po nito ni El Ruip. Ano naman po? Bachi na kayo? Okay. Shoutout to. Shoutout! Mga galing ng Laguna. Ingat kayo, brother. Salamat sa pagbisita. Daan-daan sa biyahe, ha. PM na lang kayo doon sa channel ko, sa page ko kapag nakauwi na kayo para alam ko safe kayo nakauwi. At least, di ba? Mababasa ko yun bukas. Bukas ko na mababasa. Ingat kayo, brother. Good night. Mga galing ng Laguna. Galing pa ng Laguna. May mga malalayo yung mga pinanggalingan ng mga tao ngayon na nagpunta ngayon eh. Saan pa kayo galing? Binyan, Laguna? Ay, putang ino mo. Oo, puro Laguna nga. Tapos meron ako kanina, Caloocan, tapos isang Bulacan. Isang grupo sila, Bulacan. May mga nag-rides pa nga dito, galing ng kabila eh. Medyo malayo-layo eh. La Union. La Union. Nung nakaraan yun, Ngayon wala naman La Union. Aray. Sige, go. Next question. Tanong naman po ito ni Aldru. Boss, ano po ba yung Project 1M? Ang konsepto ng Project 1M, pinapakita ko sa inyo kung paano mag-ipon. Hindi ito tinuturuan kayo paano mag-business, ha? Hindi ganito yun. Kaya kung mapapansin ninyo, sa Facebook ko, kung mapapansin ninyo, yung Project 1M, hindi araw-araw ipinopost ko kung magkano yung kinikita. Hindi rin araw-araw pinopost ko kung magkano ginagastos. Bakit? Kasi hindi naman ito konsepto ko na tinuturuan ka kung paano magnegosyo. Oo, matututo ka rin dito ng mga maliliit na insights kung paano magnegosyo. Pero generally, ang ginagawa ko rito, tinutulungan ko kayo at minomotivate ko kayo na makapag-ipon. Tatalinuhan mo, tatrabahuhin mo ng gusto, pag-iipunan mo ng gusto hanggang makarating ka na 1 milyong piso. Yun ang konsepto ng Project 1M. Pero on a deeper aspect, ang konsepto ng Project 1M, gusto kong maraming mga tao ang maging matatalino, gusto kong maraming tao maging mayaman. Tapos ang konsepto ko, isa-isa.
Kaya pag nakikipag-usap ako sa inyo, it's as if parang kayo lang mag-isa yung kausap ko sa likod ng screen eh. Kung di nyo napapansin, oo, tinatawag kong Pilipinas ang Pilipinas. Pero kung di nyo rin napapansin, tinatouch ko as many conditions of people's lives as much as possible. Dito po sa harap. So, yun ang konsepto ng Project 1M. Sige, next question. Tanong naman po ito ni EJ, ano pong bagay ang dapat pagtuunan ng pansin at mga bagay na dapat iwasan? Ang sabi ni Pablo sa Biblia, subukin ninyo lahat ng bagay. Ingatan ninyo ang mga bagay na mabuti, layuan ninyo ang mga anyo ng masama. So alam mo na, pag mabuti, iingatan mo. Pag masama, lalayuan mo. Yun ang sagot ko ron. Simple. 120 lang, brother. Dalawang kanin. Bale, dalawang extra kanin? Hindi. Kuya, ilan na po yung Isang nabigay ko? extra kanin. Tatlo? Okay. Bale, isang malipit. Okay. Dalawang kanin. Okay. 135 lang. Bale, may kasama ng kanin yun eh. So, extra rice lang ng isa. Okay, thank you. Sige, go. Next question, Gil. Tanong naman, ito nga po, ano po daw po yung mga bagay na dapat pagtuunan ng pansin at Yun mga ang bagay na dapat... nasagot ko na yun, Gil. Yung mga bagay na dapat mong pagtuunan ng pansin, yung mga bagay na mabubuti. Yung mga bagay na dapat mo naman layuan, yun yung mga bagay na masasama. Yun ang sagot ko ron. Okay. Wait lang po. Sige, if you want me to be more specific, sige, let's go to the specifics. Ano yung mga bagay na mabuti? Una, pagsunod sa Diyos, 'di ba? Bagay na mabuti. Thank you, brother. Salamat. Bagay na mabuti pagsunod sa Diyos, 'di ba? Ang daming bagay na mabuti eh. Tungkol sa personal na buhay mo, ayusin mo muna yung emosyon mo, ayusin mo yung intellectual mo, ayusin mo yung finances mo, ayusin mo yung buhay mo in general. Tapos, ano yung mga bagay na dapat layuan? Alam mo, basic principle, ito hindi kino-consider ng mga kabataan eh. Layuan ninyo yung mga influencer na siraulo. Yung mga influencer na sinasabing, wag ka nang mag-aral, dumiskarte ka na lang. Yung mga influencer na nagsasabi na, wag ka nang mag-aral, yung pang tuition fee mo, ipang business mo na lang. Layuan ninyo yung mga ganyang klase ng influencer kasi sasama ka dyan eh. Ang mangyayari sa'yo dyan, bobobo ka. Tapos yung mga influencer na puro joke time, puro prank, wala nang ibang alam gawin, kundi puro kabobohan, iiwasan nyo yung mga yun. Na ano ibig sabihin ng iwasan? Lalayuan na kagad, bablock na kagad? It doesn't necessarily follow. Pwedeng bawasan mo lang naman yung oras mo sa mga ganong klase ng influencer kung talagang fan ka talaga ng mga ganong klaseng influencer eh. Hindi, okay lang. Sige. Diskarte ka na lang dun sa kabila. Wala rin? Sige, balikan na rito. Magagawa ko ng paraan yan. Oh, pwede namang yung isa na lang eh. Kaya nga, yun nga yun eh. Ganun na lang. Tanong naman po ito ni Paul Chlorophyll. Okay lang po ba maging spiritual pero hindi religious? Hindi kasi ako naniniwala sa mga pari eh. You have to go back to the meaning of the word religion. Ano to? Ano ba ibig sabihin ng salita religion? Ang religion, coming from the, parang alam ko Greek word yata ako yun, kundi ako nagkakamali. Galing yan sa salitang treskia. Ang ibig sabihin ng treskia, ceremonial observance or worshiping. Hindi mo naman pwedeng sasabihin na spiritual ka tapos hindi mo wino-worship o wala kang ceremonial observance. Diba? Hindi ka nagwo-worship sa Diyos o wala kang ceremonial observance. Otherwise, ano ngayon na nangyayari? Spiritual ka nga, nakafocus ka lang sa mga bagay ng espiritu, pero wala kang gawa. Ganun na mangyayari doon, wala kang gawa. Bakit? Hindi ka sumasamba eh. Diba? Tapos wala ka rin ceremonial observations. So completely, meron ka lang mga bagay na idea sa isip mo na nakikipagkwentuhan ka lang tungkol sa mga bagay na idea ng isip mo, pero it doesn't necessarily follow na kumikilos ka at gumagawa. At ang sabi sa Biblia, yung kung papaanong yung katawan na hiwalay sa espiritu ay patay, at gayon din naman yung pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ay patay. So yun, ang sagot ko doon, simple. Importante na kumikilos ka, importante na gumagawa ka, kasi yun ang ibig sabihin ng salitang religion, ceremonial observance or worshiping. Next question. Tanong naman po ito, galing kay di ko maintindihan na pangalan. Bakit Pilipinas Bakit hindi si Dali yung naglalagay dyan? Ayun nga, sabihin ko pala sa kanya. Bakit Pilipinas ang sinasabing lupang hinirang? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Gusto mo ng diretso, hindi ko alam. Siguro dahil tayo yung naghihirang sa mga sarili natin eh. Kasi, di ba, for the longest time, inaari na parang hinirang daw ng Diyos itong lupa na to. Merong ganun eh. Pero sir, maniniwala ka ba ng Pilipinas daw ang upir? Hindi, yun nga, hindi ko nga alam. Hindi ko alam. There's just
no way of telling. Kasi kung ultimo yung mga historians natin, hindi naman kiniklaim yun na ang Pilipinas ang Ophir. Di mo naman alam eh. There's just no way of telling kasi masyado nung matagal na panahon yung lumipas tapos kulang-kulang yung mga ebidensya para suportahan yung claim na ang Pilipinas ang Ophir. Diba? Pero ang tanong, hindi naman kasi tungkol sa Ophir eh. Ang tanong, tungkol sa lupang hinirang. Ngayon, when you say hinirang, sino ang naghirang? At bakit hinirang? Ang sagot ko doon, diretso, hindi ko alam. I haven't studied history well enough, lalo na yung lupang hinirang na kanta, para sabihin kung sino ang naghirang na tinutukoy nung kung sino man yung gumawa nung kanta. Hindi ko alam. Pwedeng sabing hinirang ng Diyos yan, pwedeng hinirang natin ng mga sarili natin. Pero at the end of the day, yung salitang lupang hinirang, hindi ko talaga alam kung sino ang naghirang. Yun ang sagot ko dun. Ang matatanong mo lang dyan kung sino yung mga historians or siguro kung sino yung nag-compose. Which is napakatagal ng patay nung nag-compose ng lupang hinirang. Yun ang sagot ko dun. Tanong naman po ito. Sige lang, brother. Tanong po ito ni Dean. Paano po if controlling Dito. Sige, nakikinig ako. Paano po if controlling and bossy ang class officers kahit class representative po ako? Yun, thank you. Okay. Tanong ako isa. Salamat, brother. Okay, paano kung controlling? Matuto kayo na pakinabangan yung mga controlling na mga klase ng officers ninyo. Paano? Pwede mo silang mapakinabangan as a takdog. Kunin mo kagad ang loob. Sa isang kwarto, sa isang malawak na kwarto, na punong-puno ng mga tao, kung sino yung merong matang hindi mo gusto ang itsura at tingin sa'yo. Brother, sandali lang. Naka-live ako. Sorry. Salamat. Okay. So, as I was saying, yung mga taong may hindi mo gusto ang paningin sa'yo, yun na kagad yung unang-unang lalapitan mo. Para wala ka ng kaaway. So, kukunin mo loob ng mga tao na yun para hindi sila controlling. Pwede kang umarting nagpapakontrol sa kanila eh. Diba? Maliban na lang siguro kung ikaw mismo yung class president kung tawagin. Class representative yes, siya yung class representative. So, siya yung class president. Parang ganun. You have to be in charge. Kailangan mong maging ikaw yung in charge. Paliwanag mo lang sa kanila ng diretso. Pasensya na kayo, siguro maunawaan nyo naman ako. Pero hindi lahat ng suggestions ay mapagbibigyan. Ngayon, tatanungin nyo sa akin, bakit hindi lahat ng suggestion mapapagbigyan? Kasi pag nag-suggest kayo at ginawa ko yung suggestion nyo at pumalpak, kasalanan ko yun. Ako masisisi. So, kailangan nyo maintindihan that I have the authority, pero ang ibig sabihin ng authority na yun, responsibilidad din yun na pag pumalpak, kasalanan ko. Kailangan ko ipaliwanag ngayon yung mga bagay-bagay. So, hindi uubra na kayo ang masusunod. Bakit? Kasi pag pumalpak, ako masisisi, hindi naman kayo eh. Yun, paliwanag mo lang yung ganung parte. Even better if you know manipulation. Even better if you know manipulation. Kasi yung mga yan, mga control freak, pwede mong maging attack dog yung mga yan. Nako, sama-sama tayo rito. Tayo nagmamaneho na itong klase na to. Tulungan nyo ako na mapasunod yung mga iba. Kailangan ko ng tulong ninyo para manatili na merong kaayusan itong sistema. Kaya kung ano man yung gusto mo, titignan natin kung mapapagbigyan natin. Pero as much as possible, susubukan ko pagbigyan kayo kasi para-paras tayo officers. Ganon ko mamanihuhin yun kung ako man yung class representative. Hindi ko mamamain yung mga tao na yun kasi sasakit ang ulo mo, may posisyon din yung mga yun. Ang pwede mong mamain yung mga yung mga walang posisyon. Pero yung may mga posisyon, hindi mo gugustuhin nasa loob ka ng isang classroom, araw-araw kayo nagkikita, tapos may posisyon din yung mga kasama mo na mga kaaway mo. Patayin ko na ba to? Apo, sir, please. Thank you Okay, po. sige. Next question. Nakuha niyo yung Pilipinas? So, okay, sige, knowledge check muna tayo. Naintindihan niyo ba yun? Nakuha niyo ba yung konsepto na gano'n? Type yes kung nakuha ninyo, tapos paki-type lang kung ano yung naintindihan ninyo dun sa konsepto na yun. Sige, go. Just to make sure lang na nagsisink in sa inyo kasi napansin ko pang mataba ang utak yung mga tanungan na yan eh. Hindi yan pang simple eh. Diba? Tungkol sa asawa, tungkol sa anak, hindi eh. Tungkol sa ano yan eh, tungkol sa politika sa loob ng classroom. At yung politika sa loob ng classroom, parang kahalintulad yan ng politika sa gobyerno. Nakuha niyo yung ganong konsepto? Sige, type nyo nga muna kung ano yung mga naintindihan nyo just to make sure na nakuha ninyo kung ano yung ibig ko sabihin. Sige, next question. Tanong naman po ito ni R.R. Rashid. Lods, ano pong masasabi mo sa mga taong racist sa mga kapatid nating mga Muslim? Hindi racist yun. Hindi naman kasi race ang Muslim eh. Religion yun eh. Discrimination kung tawagin. Discrimination. Hindi naman diretso yung mga taong nagdi-discriminate, sa mas madalas sa pagkakataon, malita utak niyan eh.
mahina ulo. Mahina. Ano, ang tawag dyan, generalization. Na kapag ka nandito ka sa ganitong category, ito yan. Pag nandun ka sa ganong category, ito yan. Nakakala nila, kilala nila lahat ng tao. Merong common patterns, merong common denominators. Ano yun? Ay, inopen ko kasi live din eh. Sa Multiverse. Sige, pwede, brother. So, Multitasking. ano nga yung tanong? At ano daw pong masasabi mo sa mga racist natin, sa mga racist na tao sa mga kapatid natin Muslim? Yung po yung specific. Generally, mahina ulo. Sana ako kilala mo si Direct. Ernie Baron, pare. The good old days, si Ernie Baron. Lagi ako nakikinig doon nung bata pa ako eh. Ano, wala tabi akin ha? Ay, Classic yun, si Ernie Baron. Bago si Kuya Kim Atienza, there was Ernie Baron. yes. The good old days. Generally, yung mga taong nagdi-discriminate, mahina ulo nun para sa akin. Kasi, pwede ka namang tumutol sa mga intellectual na mga bagay, eh, diba? Pwede kang tumutol sa mga ideas. Pero, lagyan mo naman ng ebidensya yung pagtutol mo, diba? Lagyan mo ng, kung ba, ayaw mo sa Muslim o sa Islam in general, lagyan mo naman ng konting pruweba naman kung bakit ayaw mo. Hindi dahil Muslim lang, ayaw mo na kagad doon sa tao. Sobra ka naman. Eh kung sabihin kaya ng Muslim na ayaw nila sa Kristiyano, hindi ka rin naman matutuwa kapag sa'yo din ginawa yun, diba? Hindi nakakatuwa kaya yung ma-discriminate ka dahil sa religion mo. Kung tututulan yung religion mo dahil mayroong specific reason, yun kahit paano medyo okay pa eh, diba? Then you can have a sensible conversation. Parang katulad sa akin, diba? May mga taong tumututol sa mga bagay na sinabi ko sa internet. Tapos pag inahamon ko sila ng debate, lumalaban naman sila. And then we are having a sensible conversation. Tingnan mo, lagi nag-end up na friends pa rin kami ng mga taong nakakalaban ko ng debate, di ba? May mga tao nga hinahamon ko ng debate eh. Yung iba pumalag behind the scene. Tapos nagkikwentuhan kami, tapos maligaya kami. Yung iba ayaw pumalag eh, duwag eh. Parang kilala natin, tawagan siya sa pangalan na O tago na natin sa pangalan Bugoy. Bugoy. Diba? Ayaw pumalag eh. Pa-open na ng pako na to, sir. Eh sa akin, simple lang naman ang konsepto yun. Dahil mong pinagsasabi sa internet, ayaw mo pumalag, diba? Hindi naman kita dinidiscriminate eh. Ikot na lang po. Paano? Involve. Ito? Okay. Yeah, yung magic trick. Ba ganun, ayaw. Baka tanga lang yata ako, Gil. Tingnan mo nga. Oh. Ayan po. Pabukas na lang, di pala ibang ilaw. So, tanong naman po ito ni Rax. Lods, ano po ba ang tamang gamitin? Kasikatan para magkapera o yung totoong salita lang? Sana. Paano kasikatan o totoong salita? Ano daw po mas magandang kasikatan? Kasikatan para magkapera o yung totoong salita lang? Sa akin diretso lang, sa totoo lang ako. Dati kasi, there was a time in the past na mas maganda yung yung konsepto ng pagsasalita para sumikat. Ang tawag nila doon politically correct, 'di ba? Pero ako mas prefer ko yung totoo lang ako kasi yung kasikatan mo mananatili kapag totoong tao ka eh. Versus yung peke ka tapos pag na-expose ka laglag nato ka mo. Ang daming ganun ang daming ganun. Yung mga nakaraang mga bata-batang nagyabang-yabangan, asa na sila ngayon? May mga fans pa rin, puro bata. Pero yung mga matatandang nakakaunawa, hindi mo iiduluhin yung ganong klase ng mga tao. Mas gugustuhin mo pa rin yung mga totoong taong diretso lang kung magsalita doon lang sa totoo. Tingnan mo, 'di ba? Ang dami niyan sa internet eh, mga batang yabang-yabang na millionaire, trillionaire daw sila. 'Di ba? Ang daming ganun sa internet. Tapos pagkatapos pala itong last question na to, meron ako si brother dito magtatanong sa gilid. So, going back to sa sinasabi ko, mas prefer kong maging totoong tao. Yung sumikat man ako o hindi, it doesn't matter. Pero kung naghahabol ka talaga ng kasikatan, tapos wala talagang ikakasikat sa'yo, ayun, pwede mong subukan dun sa ganong side. Yung pepekein mo, fake it till you make it. Ang problema nga lang sa kapekean, pagka once the shit hits the fan, once the cover has been lifted, makikilala ng tao kung sino ka talaga eh, tapos sasablay ka na eh. Galing yan, mula sa pagtatago. Meron kasing ganong mga ideas eh. Meron akong isang narinig dati na parang isang band dito eh, banda sila. Parang boy band gano'n. Sometime around the 80s, 70s na kung hindi ako nagkakamali, duo yata sila. Tapos etong mga to, hindi pa uso yung lip sync dati. Tapos lahat ng mga concerts nila lip sync. Tapos hindi nila pinapahalatang lip sync yun. Tapos nagkukunyari silang totoo yun. Tapos nung isang araw sumablay yung isa sa kanila, nalaglag yung buong karir nila. Yun ang sagot ko ron.
kailangan mong galingan magtago kapag kapeken tao ka. Pero kapag totoong tao ka, okay lang kasi pati baho mo, nilabas mo na eh. Alam mo, pinakamagandang halimbawa dyan, si Toyo. Boss Si Toyo, Boss Toyo. Tanga na lahat ng baho nun, nilabas niya na eh, diba? Ano pa ngayon ay pupula sa kanya ng tao? Wala na. Parang ako, diba? Lahat ng baho ko, nilalabas ko na sa social media. Ano pa, ipupula mo sa akin? Wala na. Alam mo, si Raulo ko eh. Diba? Alam mo, ito pa malupit. Ito malupit, si Makagago. Walang makabasag sa kanya sa social media. Kasi, although nagpo-promote siya ng sugal, inaamin niya nagpo-promote siya at sinasabi niya mali yun. Diba? Hindi siya nagpapaka-plastic, diretso lang siya. Ngayon, walang maibasag sa kanya mga tao. Set kalahating order daw po, sir. Tapos isang order. Tatlo? 120 lang. Kasama na kanin. Bale, isang order. Wait lang. Isang order. Tapos, dalawa. Tapos, sorry. Ano po ulit order nila? Tatlong order to, brother. Oo, brother. Okay. May extra rice? Isang order tapos Wala. tatlong kanin. Okay. Ang Bale, bahala, sir. 150 lang po lahat. 120 po. Okay, sir na lang po. Tama na, sandali lang. Ako yung mag-ano muna. Ako yung magsusukli muna. Tinatawag kasi yung mga babaeng nasa likod ko kasi mukhang mga minor de edad sila eh. Yeah. Kaya mo na, nagkikwentahan lang kami. 1, Ito iba to. 2, Ay, kuya ba? 3. Sir, bayad po. Wait lang. Teka lang. Madami May tayong sukli ba yan? customer ngayon. Dami Wala po. customer eh. Sandali lang ha, gulong kami ngayon eh. Teka lang ha. So magsasagot ako ng tanong, magbibilang muna ako ng pera. Kasi mahirap magbilang ng pera habang sumasagot ng tanong. Baka magkamali tayo ng kwento eh. Makakulangan, masobran. Good evening, brother. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 360. So bali ang sukli mo ay 640. Brother, 640. Alright, thank you. Thank you very much. 745. Okay, 745. 745 magkano sukli? 745. 255. No, Opo, yes po. 255. Okay. At Wait sir, lang. walang sukli. Okay. Walang sukli. Ay, sakto. 250. Ano to? 250? Tapos, teka lang ha, dali lang ha, mabilisan to ha. Ako yung magsusukli muna. Papakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng pera. Ha? Para hindi kayo utu-utong nagsisipag-sign up at nagsisibili ng mga putang inang mga courses na hindi naman gumagana. Ha? Para hindi kayo mga utu-uto, pinapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng pera. 150. 150 sukli? Hindi po. Nakuha lang po. So, bala Okay. sukli is 350. 350. Okay. Kaya lang ha. Panoorin nyo lang muna kung paano ako magmukhang tanga sandali ha. One, 2, 3, 350. May tubig tayo dito. Okay, 350 ganito. Ikay kuya po. Dali. About. Okay. Okay, yun. Okay, brother. Go question. Go. Ito, sir. Dito ka na, dito. Sir. Dito ako sa gitna nito. Dito sa pwesto. Para kita ka sa Facebook at sa TikTok. Tanong ko sana, ano ba ibig sabihin, brother, na isang high value person? Ano ang epekto nito sa kalipunan at sa isang relasyon at saka paano maging ganito? Generally, brother, ano ba gusto mo makita sa kapwa-tao mo? Yun mismo. Angkinin mo lahat ng skill set na palagay mo gusto mong makita sa kapwa-tao mo. Angkinin mo lahat ng traits na gusto mong makita sa kapwa-tao mo. Yun mismo pagiging high value. So, kung halimbawa, lalaki ka, di ba? Gusto mo na lalaki ka, inirerespeto ka ng mga kapwa mo lalaki. Gumawa ka ngayon ng mga bagay na karespeto ng kapwa mo lalaki. Inirerespeto ka rin ng mga babae. Then, wag kang mababastos ng babae. Inirerespeto ka sa opisina. Then, galingan mo sa opisina. Inirerespeto ka ng lipunan. Then, magpakitang gilas ka sa lipunan. At hindi lang sa pagpapakitang gilas, kundi sa paggawa ng mabuti sa kapwa-tao na hindi humihingi ng kapalit. At kailangan mo may magandang financial status ka. Kailangan maganda social status mo. Tapos kailangan maayos ang tindig mo, kailangan maayos ang tingin mo sa mga kapwa-tao mo, hindi mo minamata ang kapwa-tao mo, etc., 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 etc. Hindi naman ganun kakomplikado, brother.
Hindi ganun kakomplikado. Nalilito lang tayo sa mga detalye kasi mahabang proseso yan. Para maiayos mo ang sarili mo, finances mo, halimbawa, para maiayos mo sarili mo sa finances. Kung lubog ka sa utang mo yun, gagawa ka na, magtatrabaho ka ng gusto, titigilan mo kapritsyo mo para mabayaran mo lahat ng utang mo. Tapos, para umusad naman ang finances mo at maituring mo sarili mo na mayaman, kailangan mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo, dapat regular na ganun. Para pag dumami ngayon, ito kinikita mo, ito ginagastos mo, ito ang tawag dito ipon. Pag dumami ipon mo, makakabili kang bahay, makakabili kang kotse, makakabili ka ng lahat ng gusto mo sa buhay. Hindi ganun kakomplikado, brother. Kinokomplikado lang ng mga putang ina sa social media eh. Pinalalabas nila na para bang ano yan eh, para bang course na kailangan mong pag-sign upan, tapos bibigay mo sa kanila yung pera mo, tapos magmumukha kang tanga kasi mga bagay na pinagtuturo nila dun, kaya mo naman ma-figure out on your own. Ganun lang kasimple konsepto. Ano bang gusto mong characteristics mo bilang tao? Lahat yung kabit mo sa sarili mo. Ano gusto mo makita sa kapwa mo? Gusto mo kapwa mo tapat, di nagnanakaw, di nagsisinungaling. Huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Gusto mo kapwa-tao mo, hindi babaero, hindi lalakero. Di, huwag kang ganun. Gusto mo kapwa-tao mo, naghahanap buhay ng marangal. Gusto mo kapwa-tao mo, mayaman. Gusto mo kapwa-tao mo, matino. Gusto mo kapwa-tao mo, mabuting tao. Yun. Gusto mo kapwa-tao mo, makadiyos. Ganun. Ganun kasimple konsepto. Ikabit mo ngayon sa sarili mo yun. Brother, salamat. And shoutout nga pala sa lahat. Microphone. Okay. Shoutout nga pala sa lahat sa mga taga-Caloocan tsaka Mandaluyong. Yan. Caloocan si brother. Caloocan. Maraming salamat. Isa lang yun? Okay. Thank you, brother. Okay, go. Next question. Ito po, question po ito, galing kay, shoutout daw muna, ay wait lang, kumakita, Betchay Guevara daw po. Hi, Betchay, hello. Sa mga paborito mong pansin si Betchay. Tanong po ng Korea ng pangalan, thoughts niyo about Tambay Cup na tig 100K? Yung mga, ganito, tungkol doon kay Pio Balbuena, yung isa kasi sa mga binabanatan doon si Pio Balbuena, diba? So, maintindihan mo yung konsepto ni Pio Balbuena, diba? Na hindi naman talaga siya yung nag-o-overprice nun, na nag-o-overprice nun mga reseller niya. May mga tao kasi willing to buy kasi nga limited lang. Hindi si Pio nag-o-overprice nun. Ngayon, eto ngayon ang problema ni Pio. Yung mga cups niya, kamukha ng kung saan-saan ng mga existing na cups na sa merkado. Yung mga cups niya, kamukha ng mga existing na eh. Oh, ano ngayon yun? Paano? Kinopia ba yun o paano ba? Pero, ngayon, tatanong mo yun, magkakaproblema ba dun si Pio Balbuena? Oo, sa mata ng publiko may problema siya. Pero legally may problema ba siya dun? Kung walang nagdidemanda, hindi siya magkakaproblema. Eh, duda naman ako pa didemanda pa siya ng Hornets para to, di ba? Duda ako, hello. Sige lang, sister. Sige dito. Yo. Shoutout ka muna. Good evening! Ingat kayo! Dahan-dahan! Okay, thank you. Salamat, ingat kayo sa biyaya. Ay hindi, kakain pa lang pala kayo. Okay, good. Okay, thank you. Salamat. Okay. Ngayon, going back sa pinag-uusapan natin, nagkakaproblema lang si Pio Balbuena doon legally kung idinimanda siya ng nung mga pinagkopyahan niya. Pero may problema ba siya doon overall? Palagay ko meron siyang problema ron, pero hindi legal. Ang problema niya doon, yung impression sa kanya ng mga tao bumababa dahil doon. Pero tumataas naman yung value nung Tambay Cup. Bakit? Kasi may mga tao willing to buy. 'Di ba? May mga tao willing to buy. Ngayon, it will probably matter in the long run kung tataas pa ba yung presyo noon o babagsak na. And we'll never know, time will tell. Kung mananatiling mataas ang resale value noon o bababa yan. Kasi ngayon parang tangina yung Tambay Cup niya nakapresyo ng kotse na eh. Naka 200,000 ang huling check. 'Di ba? Nakapresyo na ng second hand na kotse eh. Na parang 'di ba 90s na Honda Civic. Tanginang yan, di na naka Honda Civic. Kaya ngayon, nasa top, naka-spaceship. Tanda ako, papanahon ng tagduyot. Talagang lito na ako kung saan ba ako susuot. Buti na lang inagaling. Papatakanin. Papatakanin? Bale, 60 pesos yung 40 pesos yung sukler, ha? Okay. Next question. Tanong naman po ito ni Boss Samil. Idol, ano pong masasabi ninyo sa mga magulang na bumabagsak ang anak, hindi na pag-aaralin ng college? Sometimes that makes sense. Sometimes that makes sense. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pero sometimes that makes sense. Ala, naputang na, napunta sa basurahan yung piso, sayang. Ayun, nakuha ko pa. Tangina, kala ko sumuot na sa ilalim eh.
Okay, ito. Hindi yan yung galing sa basurahan, piso yun. Thank you, Salamat. Okay, bale, may 10 piso ka, sister. Wala po. Okay lang, akong bahala sa'yo. Akong bahala sa'yo. Ano nga ulit yung tanong? Ayan po. Idol, ano pong masasabi ninyo sa mga magulang na pag bumagsak Ingat kayo, ang anak? Salamat. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Okay. Tinakasa yung 2 anak. Ingat kayo, ha. Pag bumabagsak yung anak, Di na pag-aaralin ng college. sometimes that makes sense. 10, 20, 30, 40 pesos. Thank you. Sometimes that makes sense. Minsan nagme-make sense yun. Bakit? Kasi kung hindi na interesado yung bata na mag-aral, hindi maglolokohan na lang kayo pag pinapag-aaral mo pa ng kolehiyo yan, sayang lang pera, sayang lang oras. Ano to? Sinigang na baka. Sinigang na baka. 120 lang to, brother. 110 pag walang kanin. 110 lang. Sarap to. Ito ang pinakamasarap na sinigang sa buong mundo. Ilan ba? Rice? Tabi mo rito, brother. Ilan? Baka mahagip ka. 120 po. Yan, pwede na dyan. Okay. Sometimes that makes sense. Pag hindi naman na-interesado yung bata, di ba? Pero ito nga suggestion ko sa inyo. Bago pa dumating dyan sa punto na nagkakaproblema na kayo kung pag-aaralan nyo pa ba o hindi, dapat yung bata, nilagyan nyo, sinaksakan nyo na ng interest na mag-aral. Paano gagawin yun? Ang tawag nila doon, positive reinforcement. Ang tawag, positive reinforcement. Turo ko sa inyo to. Malaking pakinabang ito, lalo na sa inyo mga magulang. Mga magulang, pakinggan nyo muna ako. Lahat ng ginagawa nyo, kung hindi naman sobrang importante, pakinggan nyo muna ako. Type yes kung nakikinig ka ngayon. Live yan. Okay lang, brother. Walang problema ron. Sige, type yes kung nakikinig ka na ngayon. Ayan, may mga nag-yes na. Umiikot yung ano. Ikutin ulit natin. Okay. Ang tawag dito, positive reinforcement. Effective ito lalong-lalo na sa mga bata. Pagka ang bata, para kang, ang konsepto, para kang nakakita ng pusa. Diba? Pag nakakakita ka ng pusa, tapos tuwan-tuwa ka talaga sa pusa, nakita mo yung reaction mo. Ganon ang gawin mo every time may gagawing tama yung bata. Positive reinforcement. Kasi may mga magulang kasi, pag may ginawang mali, Take out. todo react. Pero pagka may ginawang tama, wala, dead ma lang. Totoo. Mali baliktad kayo Diba? Dapat pag may ginawang mali, ko-correct mo, pero hindi ka masyadong mataas ang emotion, hindi masyadong mataas ang reaction. Kasi manonormalize sa bata yung kapag mali yung ginagawa ng bata, ganun pala yun, pag mali pala yung ginagawa ko, mataas ang emotion. So dapat ako rin, pag nagkamali kapwa-tao ko, mataas din ang emotion ko. Mali sablay Baliktarin ninyo. Yung mataas na emotion nandun sa tamang ginagawa ng bata. Ang bata pumasa sa eskwelahan, palakpakan nyo ng gusto, ipasyal nyo ng gusto, tapos tuwan-tuwa kayo. Ang bata nakagraduate, tuwan-tuwa kayo, pasyal nyo ng gusto, tapos enjoy nyo buhay. Tapos every time may gagawing tama yung bata sa eskwelahan, every time may gagawing tamang bata sa buhay niya, andun kayo para dun sa positive reinforcement na ang nire-reinforce nyo ng husto at nilalagay nyo ng matitinding emosyon yung mga magagandang bagay na ginagawa ng bata. Yung mga mali, palalampasin nyo na lang. Walang kanin. Okay. Yung mga mali, palalampasin nyo na lang, lalo na kung hindi naman sobrang, alam mo yun, sobrang bigat ng ginawa ng bata. Nahulog yung pinggan, basag, mo na. Hindi naman sinasadya yun diba? Sino ba naman bata gusto nakakabasag ng pinggan, diba? Sabihin mo, hindi, tanga, bla bla. Oo nga, andun na nga tayo, doon nga sa tanga, diba? Pero pagsabihan mo lang, hindi naman gusto rin ng bata na mahulog yung pinggan Sabihin mo kung paano eksakto dapat hawakan yung pinggan para next time hindi na mababagsak. Tapos pag tama naman ang ginawa ng bata, wag mo nung tanga na dead ma lang. Patay mali siya lang, di ba? Hindi, pag tama ginagawa ng bata, dapat positive reinforcement ka, tuwa ka dapat sa ganun. Para masanay yung bata na kapag maganda pala yung ginagawa ko, tanga na tutuwa magulang ko, sige, gagalingan ko pa sa buhay. Hindi yung kung kailan tanga na, matanda na, tapos nagkukulehiyo na, tsaka ka ngayon maghahabol kung pag-aaralin pa ba o hindi na. Di ba? Wala. Ang masasabi ko lang sa inyo, alam nyo naman siguro sa sarili ninyo kung ano gagawin ninyo, di ba? Alam nyo naman sa sarili nyo kung paano gagawin ninyo. Gil. Alam nyo naman sa sarili nyo kung paano gagawin nyo sa pagkokolehiyo ng anak ninyo, 'di ba? Isipin mo yung konsepto na magkokolehiyo nga, hindi naman niya gusto yung kurso, hindi rin niya gustong mag-aaral. Tapos wala na talagang interest yung bata sa pag-aaral. Ano yun? Ito. Na, brother. Hindi ko pwedeng i-announce baka marinig Ako lang ito-type. Okay lang. Okay. Tama na lang. Naintindihan niyo yung Pilipinas, ang tawag positive reinforcement.
Nakuha nyo yung Pilipinas. Type yes nga kung naintindihan nyo yun. Gusto ko maintindihan to specifically ng mga magulang. Na pag tama ang ginagawa ng bata, dapat tangina all hands, clap ka talaga. Galingan mo talaga sa pagpalakpak sa anak mo. Para pag mali ginagawa ng bata, correct mo lang, tapos parang normal lang ang dating, nakinorek mo lang siya. Dapat ganun eh. Dapat ganun kayo mga magulang. Importante na hindi nyo pinapalaki sa takot yung mga anak ninyo. As in, takot at takot sa inyo. Hindi nyo rin pinapalaki sa galit yung mga anak ninyo. Lagi na lang kayong galit. Diba? Matuto kayong ipalakpak yung mga achievements ng mga anak ninyo. Matuto kayong ang tawag maging proud sa anak ninyo. Kasi hindi nyo alam kung gaano karaming ewan ko, hindi nyo alam kung gaano karaming mga bata na mga 16, 18, 19, 20, 22. May mga matatanda pa nga nagme-message sa akin ang gusto lang daw nila maging proud sa kanila yung magulang nila. Tapos hindi sila makaramdam na kahit kapraso, proud man lang sa kanila yung magulang nila kahit tangina tataasan ng mga grades nila. Nakakalungkot kaya yun. Totoo yan. Oo. Huwag kang mag-alala, Gil. Na-appreciate naman kita. It's okay, Gil. Good job ka naman lagi. May mga taong ganun eh. May mga batang ganun. Tapos yung mga batang ganun, tangina. Wala. Ang nagiging ending nila, kung di nyo napapansin. Thank you, brother. Salamat ah. Ang nagiging ending nila, kung di nyo napapansin, tangina nagiging basher sa internet. Yung kabiteran natatanggap nila sa magulang nila, kabiteran din yung binabalik nila sa mundo. Yung pait na naranasan nila galing sa magulang nila, yun din yung pait na inilalabas nila sa mundo. Gumagawang fake account, gumagawa ng ng nakalak na profile, magsasalita ng hindi maganda sa kung sino mang influencer, worse, magsasalita ng hindi maganda sa kung sino mang tao na hindi siya kinakabahan sa repercussion ng actions niya kasi nakatago yung mukha niya. Tapos yan din yung mga gumagawa, karamihan dyan, yan yung mga gumagawa ng kaululan sa mundo. Pagkakamali ng mga magulang yan. So tatanong mo ngayon kung ano gagawin mo dun sa ganong anak. Alam mo, diretso lang ha, alam niyo naman na kung ano gagawin niyo sa mga anak ninyo kapag hindi na interesado sa pag-aaral. Alam niyo kung ano gagawin niyo sa mga anak ninyo pag hindi na interesado sa pag-aaral. Tinatanong niyo na lang sa akin para i-confirm ninyo kung tama ba yung mga desisyon ninyo. Pero ang totoo, in the first place, dapat talaga tinuruan mo na yung anak mo kung paano paano maging magaling sa buhay. Ang tawag positive reinforcement. Now minsan, konting appreciation lang naman galing sa magulang, tangina maligaya na yung bata, gagalingan niya na sa eskwelahan eh. Konting appreciation lang mga magulang. Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong matataas ang mga ere ninyo, ayaw nyo nang ibaba yung mga ere ninyo na pakita man lang sa mga anak ninyong natutuwa kayo sa mga bagay na ginagawa nilang tama. 'Di ba? Mga magulang, mag-aral muna kayo paano maging magulang, putang ina. Mag-aral muna kayo kung paano maging magulang. Bago kayo mag-anak, mag-aral muna kayo paano maging magulang. Maraming mga tao, hindi nga marunong maging magulang, nag-aanak na kaagad eh. Yun ang sagot ko ron. Sige, next question. Uy, relate ako doon. Enjoy ka ron ah. Hindi naman talaga kailangan na appreciation. Ba't umiiyak ka, Gil? It's okay, Gil. Na-appreciate naman kita eh. Inaramdaman sa pamilya yung appreciation. Tanong naman po ito ni David John Rote. Good morning, Sir Chi. Ano ba ibig sabihin ng Nephilim sa Biblia? Thank you so much. Asa yung cellphone ko? Nakalive po. Oo. Hindi kasi ako masyado mahilig pagbasa ng... hindi ako, hindi ko... Yung English kasi hindi ko masyadong... Alam mo yun? Nephilim, kung hindi ako nagkakamali, Filisteo yan eh. Kung tama ako, Filisteo. Alam kong Filisteo, si Goliath. Filisteo, kung di ako nagkakamali. Lahi yan, yung mga Nephilim. Lahi yan. Wala, ang ganda lang yung masasabi ko sa'yo. Kasi mga higante raw yan eh, diba? Pero yung mga Nephilim na yan, nilalagyan ng masyadong malaking emphasis yan dun sa libro ni Enoch. Dun sa libro ni Enoch. Pero ang problema kasi, hindi ko mai-suggest sa'yo yung libro ni Enoch. Kasi alam ko talagang hindi si Enoch ang sumulat ng libro na yun. Alam kong hindi si Enoch ang sumulat ng libro eh. Okay. Ay, Sir Chess, na lang po yung bayad? 360? Tatlo? Apa. May kanin, sister. 360. Thank you. Okay po. Ngayon, going back dun sa sinasabi ko, yung mga Nephilim, nagbibigay ng masyadong maraming detalye tungkol dyan, dun sa libro ni Enoch. Hindi ko mai-suggest sa inyo yung libro ni Enoch kasi hindi naman talaga si Enoch ang sumulat. Hindi ako naniniwala si Enoch ang sumulat. Salamat, sister.
Hindi ako naniniwala si Enoch ang sumulat nun because of multiple factors. Pero hindi naman kasi yun yung tanong mo eh. Pero, ang nabasa ko kasi sa Biblia, sa ng kapitulo 6 ng Genesis, nakita ng mga anak na babae ng Diyos, na magaganda ang mga anak na babae ng tao. At sila yung nagsikuha about isa sa kanila na kanikanyang mga asawa at nagsilabas ang mga higante. Kung yung mga higanteng tinutukoy doon ay yun yung mga Nephilim na nandun sa libro ni Enoch, palagay ko yun nga talaga yun. Pero pag inungkat mo kung kasi yung ano na yun, yung mga higanteng tinutukoy doon, tin-translate yung sa Tagalog na higante. Pero kung uugatin mo yun sa Hebreo, mga ano yun bantog ng mga tao. Ano ibig sabihin nun, sir? As in mga sikat na mga tao. Ganun ang dating nun na for whatever reason sumikat sila. Baka matinding katalinuhan o baka matinding lakas o baka masyadong malaki. Extreme, meron silang extreme na kakayan. Ang tawag mutants. Mutants. Okay. Kasi crossbreeding yun ng tao at saka ng anghel eh. Yung mga Nephilim na yan, kung binasa mo yung libro ni Enoch, crossbreeding yan ng mga tao at saka ng mga anghel. Nakasulat sa Biblia yung crossbreeding na yun, nasa kapitulo 6 ng Genesis yun eh. Hanggang ngayon ba meron pa rin crossbreeding, sir? Sorry po. Merong possibility. Pero yung ganito kasi, diba? Isipin mo kasi yung ako kasi tumatakbo ang isip ko doon sa konsepto na inilalagay ko sa yung sarili ko doon sa sitwasyon ng sa sitwasyon ng mga tao. At saka nung mga anghel. Kung totoo man yun. Ngayon, nilalagay ko yung sarili ko dun sa sa ganung sitwasyon. Nangyayari pa ba ngayon yung crossbreeding na yun? Hindi ko alam. Pero isipin mo yung konsepto na ang mga anghel meron ding kalayaan na sumunod sa Diyos o lumabag. So kung meron pa rin silang kapasidad na gawin yun ngayon, meron pa rin. Kung ginagawa pa ba nila yun, merong possibility. Pero maaaring baka hindi na nila ginagawa masyado. Ang dahilan kasi nangyari dun sa panahon ni Noe. Ang nangyari dun sa panahon ni Noe, yung mga tao na yun na kin-crossbreed, kinulong yun eh. Kinulong. Namatay yung mga yun eh, kinulong sa ilalim. Okay. Diba alam mo na yun eh, diba? Narinig mo na yun galing sa akin. Nagaling din naman sa Biblia, sa Biblia ko rin binasa yun eh. Kinulong yun sa ilalim. Good evening. So, alam mo yun, nakita ng mga anghel kung ano nangyari pagka kin-crossbreed nila tao. So, merong tendency rin siguro, baka may possibility din doon na mga may sinamang anghel din siguro doon. Baka, hindi naman natin alam eh. Hindi natin alam kung may mga isinama ba doon sa ilalim ng lupa. Diba? Na kinulong. Hindi ko alam. Pero, ang sigurado ko, meron pa rin kapasidad ang mga anghel na mag-crossbreed sa mga tao. Hindi naman nawala yun eh. Kasi wala ka namang mababasa sa Biblia tinanggal ng Diyos yung kapangyarihan ng mga anghel. Wala kang mababasang ganun eh. Kahit nga si Satanas, tuloy-tuloy lang sa mga bagay na ginagawa niya eh. So, yun. Hanggang dun lang muna siguro yung sagot ko sa isang piraso na yun. Masyado nung lumawak na yun. Lumawak na masyado. Okay. Tanong naman po ito ni Mon. Advisor for fresh graduate na nagkaroon na ng experience ng existential crisis, how to overcome it? Kailangan mo ng purpose sa buhay. Kasi existential crisis, it's as if you're questioning your existence and you're asking questions about your existence na hindi mo sigurado kung bakit ka ba nandito at lilisaw-lisaw dito sa mundo. Kasi, if you look at the broader perspective, nga naman, ano nga naman ginagawa kasi natin dito? Diba, isipin mo yung konsepto na nandito tayo sa isang lumulutang na bilog na planeta sa gitna ng kawalan, tapos sobrang daming tao dito, so anong ginagawa natin dito? Magkakaroon ka talaga ng existential crisis if you look at it that way. Pero if you look at the perspective na lahat tayo, merong dahilan yung gumawa kung bakit tayo ginawa. Habang hinahanap mo ng hinahanap at tumatrabaho ka para mahanap yung dahilan kung bakit ka ginawa nung gumawa sa'yo, natatanggal yung existential crisis mo. Kasi busy ka eh. Busy ka saan? Sa paghanap, sa dahilan kung bakit ka ba ginawa nung gumawa sa'yo. At sa pagtatrabaho para mahanap mo yun. Ngayon, you go to the old books. Kasi ako, ganun ang ginawa ko eh. Dati ako may existential crisis, di ko alam kung ano ginagawa ko rin sa putang inang planeta na to. Diba? Alam mo, ang dami-daming tao sa paligid.
Tapos, ni isa dyan sa mga tao na yan, hindi ko naman kinikilala ng mga kadugo ko. Kasi yung mga kadugo ko nga, mga totoong kadugo ko, kupal. Normal. Bakit? Ako rin naman, kupal din naman ako eh. Di pare-parehas kami nagkakupalan. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Tapos ngayon, ano nangyari? Anong nangyari? Naging mag-isa ako sa isang malawak na mundong punong-puno ng tao. Ganun lang nangyari. Tapos paglipas ng ilang panahon, kakahanap sa dahilan kung bakit ba ako nandito sa putang inang mundo na to, na punong-puno ng tao at ang dami-daming masasabang tao rito, at ang dami-daming bobong tao rito, na hindi alam kung ano ginagawa nila sa mga sarili nila, na nakaka-damage sila ng kapwa-tao nila. Kahit nga mga influencer, may mga influencer bobo eh. Diretsahan lang tayo, may mga influencer bobo talaga. Na hindi nila alam na nakaka-damage sila ng kapwa-tao nila. Good evening. Hindi nila na alam na nakaka-damage sila ng kapwa-tao nila at wala silang pakialam sa mga buhay na nadadamage nila kasi yung mga nagpakamatay na tao, hindi naman sasabihin nun na dahil kay ganito kaya ako nagpakamatay. Dahil kay ganong influencer kaya ako nagpakamatay. Hindi nyo kasi nakita yung mga bangkay nila eh. Kaya kayo, tuloy-tuloy yung kabobohan ninyong mga influencer eh. Diba? Ngayon, lumitaw ngayon ako sa social media paglipas ng ilang panahon, nung panahon ng pandemya kasi nasuya ako sa mga putang ina. May mga kabataan na tumulong sa akin para sumigat ako. Pero ang totoo nun, nasuya talaga ako sa social media. Pupunta ka sa TikTok, kalug-kalug na susot, tuwad-tuwad. Pagkatapos mo magbate, wala na. Wala ka na ibang mapanood dun. Panahon ng pandemya, wala ka masyado mapanood sa sa TikTok eh. Pupunta ka naman sa Facebook, puta, puro prank naman at saka joke time, puro kaululan, puro kabobohan, wala akong makitang katinoan eh. Wala akong makitang katabaan ng utak. 10 piso po. Yun ang nangyari. Kaya ngayon ako lumitaw sa social media. Tapos, paglipas ng ilang panahon na nasa social media ako, ang gusto ko talagang mangyari, lumitaw yung mga taong mga matataba ang utak na mga may PhD, na mga may doctorate degree, yung mga talagang dapat talaga pinakikinggan ng mga matataba talaga utak. Yun ang gusto ko eh. Wala akong marinig na ganun masyado sa internet eh. Salamat. Salamat po. Para sa kanila yan, para sa mga tao. Thank you may po. nag-tip, salamat. Nag-tip po, Justin. So yun, isipin mo yung konsepto na Nag-tip. na kaya ako lumitaw sa internet para sana makahatak ng mga matataba utak na magsasalita pa sa internet kasi hindi naman ako madamot eh. Hindi ako madamot sa kasikatan. Binibigay ko yung kasikatan kahit kanino bibigay ko. Huwag mo lang gagamitin sa kaululan. Kasi babanggain talaga kita pag yung kasikatang bigay ko sa iyo, gagamitin mo sa kaululan. Magbabanggaan talaga tayong dalawa doon. Pero kahit kanino, hindi ako madamot. Kahit kanino bibigay ko yung kasikatan. Kung sino may gusto ng kasikatan, halika, punta ka rito. 'Di ba? Sisikat ka. Tingnan mo, ito nga si Gail, 'di ba? Wala kayong kamalay-malay. Paglipas ng ilang panahon, wala rin naman siyang sariling social media page. Meron siya personal na account, pero wala siyang page. Pero tingnan mo, nagpapa-picture na ngayon ng mga tao sa kanya. Kilala niyo na rin si Gail, 'di ba? Kilala niyo na si Gail. Meron kayong insight kung sino si Gail. Alam niyo na matalinong babae ito. Meron pa, brother, umabot ka pa. Nakita, alam niyo na matalinong babae si Gail. Alam niyo ayaw niya ng carrots. Alam niyo na, 'di ba? Alam niyo na kung good night, brother. Alam niyo kung ano itsura niya, 'di ba? So, ibig sabihin, siya mismo, kahit wala siyang social media page, nakikilala na siya ng mga tao at nagpapapicture na rin sa kanya mga tao. Kasi, pwede naman, brother. Kasi, hindi naman ako madamot eh. Kahit sa kasikatan, hindi ako madamot. Whether it be money, whether it be power, whether it be fame, kung ano man na meron ako, sinishare ko sa mga kapwa-tao, hindi ako madamot. Pero, syempre, you have to consider na pinipili ko rin kung sino pagbibigyan ko. Kasi, gagawa ka ng kaululan sa social media. Pwede naman. Gagawa ka ng kaululan sa social media. Tapos, tutulungan pa kita para sumikat. Tapos, hindi mo sasabihin sa akin kaululan pala yung dahilan kung bakit gusto mo sumikat. Babanggain talaga kita. Diba? Ganun lang kasimple yung konsepto. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, kakasalita sa social media, biglang ito na ngayon, dumadami na ngayon yung mga taong sabi, nagbago daw ang buhay nila, at ganito, at ganyan, at nakatulong daw ako sa kanila, at sa mindset nila, at etc. Pag, Number daw sa. akin na, brother. Hindi ko pwede yan ako sa social media. Naka-live kasi ako. Okay lang, no problem, brother. Hindi, ayos lang yun, normal yun. Dalawang order po, ano? Sige. Dalawa. Parang napanood ko nga kanina kay Starly po yata rin. Galing din si Charlie Boy. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, sikat ako social media, kilala na ako ng mga tao. Ngayon, ito na ngayon yung mga tao, nagsisilapit sa akin, na naayos daw yung buhay, at ganito, at okay na daw sila ng asawa niya, at okay na daw sila ng anak niya, at yung mga, kapitbahay niya, ayos na rin sila, makakasama niya sa trabaho, yung iba na-promote sa trabaho, yung iba nagkapera, yung iba ganito, yung iba ganyan, yung iba yumaman, di ba? Yung isa nga po, naalala ko, nakabili siyang kotse. Yung lumapat sa atin sa Mega Mall, no? Thank you, brother. Salamat. Okay. Lumapit sa amin sa Mega Mall, ang sabi niya, nabili niya daw yung pangarap niyang kotse dahil daw sa akin. Sabi ko ako, hindi ko naman ako maaangkin yun eh. Ikaw ang trumabaho nun eh. Nakarinig ka lang ng mga bagay-bagay galing sa akin.
siguro mataas lang ang natao ang tingin mo sa akin, pero hindi ko maaangkin yung credit na ako dahilan kung bakit ka nakabili ng kotse. Hindi ako yun, ikaw yung trumabaho dahil kaya ka nakabili ng sarili mo sa sasakyan. Meron ka lang mga bagay na narinig sa akin, in-execute mo yung mga bagay na yun. At sino naman ako? Wala, ordinaryong taong bayan. Pinakinggan mo na ako sa social media. Tapos just so happen, gumana sa'yo yung mga bagay na sinabi ko. So ngayon, eto na ako ngayon, wala na akong existential crisis. Hindi na ako namomroblema sa kung ano ba talaga yung gagawin ko sa buhay kasi alam ko na eksakto kung ano gagawin ko sa buhay. Ang gusto ko, makatulong ako sa mga kapwa-tao ko, as many people as possible before I die. Wait lang po siya. Naglolo ko yung TikTok eh. Nagpapa-verify po siya. Tapos di ko pumapindot. Papa-verify ng Ayan o. Current flow. refresh to try again. Ayan, wala, kinancel ko. Go, Refresh po. refresh. Ayan. Oh. Naglolo ko nga. Oh, okay lang. Kahit naman ma-restart yan eh. Okay lang. Restart ka na lang po. Restart mo na lang. Sige, okay, next question. Ayan, wait lang po sir para sa next question. Hindi kasi ako makaka-check ng Facebook eh. Kailangan pa magbukas. Ito, tanong naman po ito. Ito, pwede nga kayo mag-shoutout eh. Pwede kayo mag-shoutout. Idol, babag-rate naman ako sa pamangkin ko, Berting ngayon. Oh, sige. Pangalan pa mo? Carl Hire. Carl, pinapabati ka ng tito mo. Happy birthday daw. Galing mo sa buhay ha. Shoutout rin sa Golden Sapa. Oh, shoutout daw sa Golden Sapa. Galingan nyo dyan sa Golden Sapa ha. Kaya susunod, Golden Dagat na kayo ha. Susunod niya, Golden Lakers na kayo. Sige. Upload ka. Eto, Naka-live live po. live. Oh, hindi to kailan ni-upload. Live talaga to. Gusto mo, halika rito. Shoutout rito. Shoutout ka rito. Halika rito. Kaibigan ko si Justin. Oh, halika na nga rito kasi. Ano mo muna. Kabit mo muna yung stand mo. Oh, ayan, sige. Oh, Justin, halika rito. Oh, shoutouts ka muna. Galing Tondo pa. Galing daw Tondo. Oh, sige, shoutout. Shoutout. Panalo. Boss, pwede ba shoutout niya sa akin? Oh, halika. Oh, sige. Trabuhan ko. Oh, sige. Shoutout sa trabaho niya. Shoutout sa Isaw House, Marilaki at Taytay. Yung pala yun. Lagi akong kumakain dun eh. Sabi niyo, Ice. Isaw House. Saan ka pala lagi? Marilaki Ice, sa Taytay. Oo. Diyan yung sa ano yun, no? Sa Ortega 6 Station. Sarap na Panasonic. Oo, yun nga yun. Lagi akong kumakain dun eh. Oo, sige. Akong bahala sa'yo. Tip ka sa akin. Mag-assist sa'yo. Yan. Okay, sige. Okay. Ayan, wait lang po sir. boss. Gusto mo ba extra pa? Plastic mo nga siya ng isa pa. Sige. Thank you, boss, ha. Balik kayo anytime. Salamat. Maraming salamat ha. Ingat kayo sa biyahe. In-import ko pa yan, galing Tondo, boss. Yeah. 24 hours daw po ba sir? Golden Sapa. Oh. Okay, go. Sa Tondo. Take out that. Saan sa Tondo? Ugbo. Doon lang ako pumesto sa kabila nun eh. Sa ano? 10th Street. Sa Aroma. Sunugan nga rin eh. Nagbigay nga ako eh. Sunugan dun eh. Every now and then, napapadaan lang. Pero ngayon, hindi na masyado kasi dito na ako. Project ko na to eh. Ingat kayo ha. Dahan-dahan kayo sa biyahe. Good night. Bye-bye. Okay, sige. Let's go. Going back. Tanong naman po ito ni Jofel Bautista. Hello Idol, ipinaliwanag po ba sa Biblia kung paanong paraan ang gusto ibig sabihin ng Diyos ang pagsamba sa Kanya? Ay, maganda. Napakaganda. Oo, ipinaliwanag ng Diyos. Actually, yung buong Biblia nga, pagpapaliwanag niya yun eh. Kung paano niya gusto sambahin siya. Meron kayong mga taong nakita sa Biblia na sa pagsamba nila sa Diyos, hindi natutuwa ang Diyos. Hagay 2:11. Walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na nagtuturo. Hagay 2:11. Hindi. Habakuk 2:18. Kapag walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng pinakasinungalingan, na yung lumuluhod sa larawan, ayaw ng Diyos yun eh. Habakuk 2:18. Maraming talata yun all throughout the Bible. Ayaw ng Diyos yung lumuluhod ka sa larawan, sa rebulto. Ayaw ng Diyos yun. Ngayon, magsasama loob nyo sa akin. Kasi ako naman eh, tinanong nyo ako, di sasagot lang ako. Kung di naman kayo nagtanong, di naman ako sasagot eh, diba? Basahin mo buong Biblia, tignan mo, ayaw ng Diyos nun. 5, 7, 8, 9 ng Deuteronomio.
Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo na larawang inanyuan, kawangis ng anumang bagay na nasa itaas sa langit, nasa ibaba sa lupa, nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag niyong yuyukuran sila o paglilingkuran man, sapagkat akong Panginoon Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalawang katampalasanan ng mga magulang sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng apopoot sa akin. Ayaw ng Diyos na gumagawa ka larawan, ayaw ng Diyos luluhod ka dun sa larawan na ginawa mo. Ayaw niya nun. So tungkol sa pagsamba, maraming mga bagay na hindi gusto ang Diyos na ginagawa ng tao. Ang dami. Paano ang gusto ng Diyos na pagsamba? Yung pagsunod sa utos, karampatang pagsamba. So kung ano man yung nakasulat sa Biblia na mga inutos ng Diyos sa panahon ng Kristyanismo, yun ang karampatang pagsamba, yung pagsunod sa utos. Maging mabuti kang tao, maging mabuti kang ama, maging mabuti kang anak, igalang mo iyong ama't ina. Yung mga mga ama't ina naman nakasulat naman sa Biblia, igalang ninyo lahat ng mga tao. Salamat, Ingat brother. po. Ingat kayo ha, dahan-dahan. Sige, brother. Good night. Yan. Going back to sa sinasabi ko. Yung pagsunod sa utos, yan yung karampatang pagsamba. Yung karampatang pagsamba. Susundin mo yung mga utos na alam mo. Yung pagpapakabuti, yung pagpapakabanal, yung mga bagay na iniutos ng Diyos na gawin. Kasi tingnan mo, sabi ng mga iba, tama, let's be specific. Halimbawa, katulad ng kaso nila Carlos Yulo, di ba? Sabi nga sa Biblia, totoo yun, sabi sa Biblia, igalang mo ang iyong ama't ina. Totoo yun, nakasulat sa Biblia yun, igalang mo ang iyong ama't ina. Sa paggalang mo sa ama't ina mo, okay, ayos, maligaya ang Diyos. Pero ang nakasulat din naman sa Biblia, igalang ninyo ang lahat ng mga tao. Ano ibig sabihin? Hindi lang yung ama't ina ay gagalang, pati yung ama't ina, obligado kang gumalang sa anak mo. Akala kasi ng mga tao, dahil lang nakabasa na igalang mo ang ama't ina, puro ama't ina lang igagalang. Para bang ang dating, hindi na ngayon nakakakita ng obligasyon ng ama't ina na igalang yung mga anak nila. Diba? Hindi ako fan ng ganun one-sided. Hindi talaga ako fan ng ganun, one-sided. Yung konsepto na parang bata lang yung obligadong gumalang sa mga magulang nila, pero hindi obligado yung mga magulang nilang igalang yung anak nila. May mga magulang straight on, tingnan mo, parang katulad ng tatay ni Yulo, diba? Bastos. Isa pa, yung nanay din ni Yulo, betrayal, kumakampi sa kalaban, tapos naiinis siya nung nanalo yung anak niya. Tamo? Diba? Yan ba paggalang sa lahat ng mga tao yan? Paggalang ba yan sa anak ninyo? Palagay nyo ba natutuwa ang Diyos sa ganyan? Tapos kayo namang mga yayabang-yabang sa social media na i-quote out ninyo igalang ang ama't ina na para bang wala nang kasalanan yung mga magulang ni Carlos Yulo. Palagay nyo ba natutuwa sa inyo Diyos? Diba? Mali ang paggamit ninyo ng talata diba? One-sided ang paggamit ninyo ng talata. Para bang ang dating, igagalang lang ng ama't ina, igagalang lang ng mga bata yung ama't ina, pero yung mga ama't ina walang obligasyon na gumalang sa bata. Mali na. Sablay na pagka ganun. Bakit? Igalang nga lahat ng tao Yun. Ako, ang masasabi ko diretso pinakagusto ng Diyos na paggalang, basahin mo yung buong Biblia. Brother, sandali lang. Basahin mo yung Biblia, tapos yung mga lapat para sa dispensasyon ng Kristiyano, sundin mo. Yun ang paggalang. Yun ang pagsamba. Hindi yung mag-iimbento ka ng konsepto. Ang daming ganyang religion nag-iimbento ng konsepto tapos hahanapan ng pruweba yung konseptong inimbento nila. Ang daming ganyang religion. Yun nga, kakatapos ko nga lang kumalaban dun sa isa di ba? Panood mo yung debate ko ron, diba? Durog. Ngilid nyo kasing gumawa ng konsepto Tapos pag pinahanap sa inyo sa Biblia, di nyo naman makakagilap sa Biblia yung mga pinag-iimbento nyong mga konsepto. Ang Diyos kasi may gusto nung kung paano siya sasambahin. Kaya nga pinasulat nga yung Biblia at saka yung Quran diba? Pili ka na lang ngayon doon sa dalawa kung alin ang pinaniniwalaan mo. Yun ang sagot ko ron. Next question. Wait lang pa. Sige. Kuya, pwede po yung p-order dito na lang po pila para po malaman natin kung sino yung pagkasunod-sunod. Thank you po. Baka kasi nakapila kayo sa kumakain na. No problem po. Si brother kumakain na kasi. Bayad na yan, hindi kaya nandyan yan. Sige, go. Thank you po. Okay. Ayan. Question po ito galing kay Rapsa. Ganda ng pangalan, Rapsa. Ang sarap ng pangalan mo Idol, nasaan po kaya ngayon ang Sodoma at Gomora? Meron akong research na lalabas ko ba to? Meron kasi akong research na ginagawa tungkol dyan sa Sodoma at Gomora na yun Kasi tungkol sa Sodoma at Gomora, alam nyo, hindi lang bagay, kahit sulitin nyo naman to, kaya ako naman labasan ng ebidensya to Hindi lang
hindi lang sa iniisip ko, ilalabas ko ba eh. Medyo ano yun na. Hindi, ganito na lang. Sabihin na lang natin nasa Middle East yan. Nasa Middle East yan. Ganun na lang. Mamaya kwento ko sa'yo yung tungkol doon sa research ko to. Kaya curious din ako, nag-aantay ako eh. Special privilege yan yung nung mga pumupunta dito. Ah. Kahit di ka kumain, makipagkwentuhan ka lang sa akin, marami ka matututunan tungkol sa maraming bagay ng buhay. Kahit hindi ka bumili, okay lang. Kahit libre lang ang picture, kahit wala kang ibigay sa akin, kahit ano, makikipagkwentuhan pa rin ako, sir. Sige. Next question tayo. Nasa Middle East yan. Okay. Nasa Middle East yan. Yang Sodom at Gomorrah, nasa Middle East yan. Andun lang siya somewhere. Meron kasi sukat eh. Di ko, alam mo, baboboringan lang kayo sa akin. Merong sukat kung nasan banda. May sukat yan kung saan banda. Tapos pag inungkat mo, itong bayan na to, nakakonekta daw sa ganitong bayan na nakasulat sa Biblia. Tapos itong ganitong bayan, buhay pa rin hanggang ngayon yung bayan na yun. Tapos bilang ka ng ganitong sukat, nandun yung parang malapit na dun yung Sodom at Gomorrah. Kasi hindi lang naman yung Sodom at Gomorrah yung niyari ng Diyos eh. Pati yung mga nakapalibot na bayan dun eh. Akala nung iba, Sodom at Gomorrah lang. Hindi, pag binasa mo Biblia, pati yung mga nakapalibot na bayan, winasak din. Sunog din. Akala na iba, Sodom at Gomorrah lang. Pero... basta. Aantayin ko yung kwento mo. Pagka may gustong humamon sa akin ng debate, yan, ilalabas ko yung mga yan. Ilalabas ko yan. O baka gusto nyo pumunta rito, ganun, pagkwentuhan lang natin mga bagay-bagay ng buhay. Sige. Alam mo, dahan-dahan ako sa paglalabas ko sa social media eh. Kasi, yung, Wala na. Wala nang kanin? Okay. Kung may mga kakain pa, pwede tayong umorder pa dun. Ha? Oo nga, wala na nga. Bumili ka na sa kapitbahay. Bumili ka na sa kapitbahay. Check ko pa. Alam mo na nga puro totong eh. Papacheck mo ba sa akin, totong? So yun, going back to sa kinikwento ko. Pagkwentuhan na lang natin dito. Punta kayo dito. Makipagkwentuhan kayo sa akin, gano'n. Marami ka matututunan tungkol sa maraming bagay ng buhay. Yeah. May dahilan kung bakit yung mga taga-malalayong lugar, kanina galing ng Caloocan, tapos galing ng mga malalayong parte ng Laguna, may yes. Batangas pa, may Bulacan, may Nueva Ecija, bumibisita dito. Bicol, bumibisita dito. US. La Union, US. May dahilan kung bakit sila bumibisita dito. May dahilan kung bakit sila bumibisita. At sigurado ako sa inyo, kung ano man yung mga bagay na nasa isip nyo, may mapapagkwentuhan tayo tungkol dyan. Kung gusto nyo ako labanan ng debate, pwede rin naman dito, di ba? Mag-enjoy tayo sa kwentuhan. Mag-enjoy tayo sa talastasan. Mag-enjoy tayo sa maraming bagay ng buhay na hindi na pinag-uusapan ng mga ordinaryong taong bayan. Gusto mo yung pagkaka-rhyme nun? Time! Sige, last question, go. Last question po tayo. Ano po, may order po sila. Eto po. Sa inyo po. Ayan, tanong po ni, kanina si Rapsa, ngayon naman po si Rapsi, sir. Kuya, totoo ba ang sinasabi ni Brother Eli na ang iglesia daw ay kampo ng demonyo? Anong iglesia? Hindi, kasi Iglesia ni may Cristo. nakasulat. Be careful. Hindi automatic na pag iglesia ni Cristo agad. Nakasulat talaga sa iglesia ni Cristo. Hindi ako naniniwala dun sa sinasabing iglesia ni Cristo kampo ng demonyo. Ewan ko, baka ang tinutukoy niya yung kay Manalo. Pero ang tinutukoy kasi dun, yung nasa Biblia, Mateo 16:16, yung unang iglesia, yung mga iglesia ni Cristo nung una. Matagal na yun, 2,000 taon na nakasulat yun. Itong nandito naman sa Pilipinas, kalilitaw-litaw lang yan eh. Paano naman naging, di ba, sa demonyo yun nandun sa unang iglesia? Hindi ako naniniwala dun. Kasi, isipin mo meron akong isang kaibigan, miyembro ng Iglesia ni Cristo eh. Mabait na tao naman, wala naman siya ginagawang masama sa akin. Yun ba masasabi bang kampo ng demonyo yun? Diba? Ewan ko kung ano konteksto nun. Kasi, alam mo, sa mahabang panahon, sa pagkakilala ko kay Soriano, kasi nakikinig ako kay Soriano at saka dun sa mga, dun sa mga host ng programang Ang Tamang Daan diba? Sila, Ramil Parba, sila Paul, sila Kabularan. Nakikinig din ako, pati kay Joe Ventilacion. Isa nga sa mga paborito kong debatista si Joe Ventilacion ng Iglesia ni Cristo Paborito ko ring debatista si Eli Soriano kasi for obvious reason, ang dami-dami niyang debate. Tapos yung mga debate, alam mo yung halos wala akong makitang debate niyan, talo siya. Gets niyo yung konseptong ganun? Okay. Gets niyo yung konseptong ganun? So, alam mo, naiintindihan niyo yung konsepto ngayon na, alam mo yung magkabilang panig na yun, pinakikinggan ko. Ngayon,
Sa pakikinig ko dun sa magkabilang panig na yun, naririnig ko yung Iglesia ni Cristo, naririnig ko rin yung si Eli Soriano. Hindi ganun kung humatol si Eli Soriano. Hindi siya ganun eh. Sa pagkakilala ko sa kanya, hindi siya ganun. Maaring mali ako. Pero duda akong isang buong religion sasabihin ni Soriano na sa demonyo. Ang malamang, siguro, management, yun pwede pa. Pero yung mga miyembro, kapananampalataya lang yun eh. Sablay naman yung kapag sinabi mo, pati yung mga nagsumasampalataya doon, kampon din ng demonyo, nananampalataya lang yun doon eh. Mali ba nilang niloloko sila kung niloloko man sila, di ba? Much like parang katulad halimbawa ng kaila Soriano, di ba? Mali ba ng mga miyembro ni Soriano kung niloloko lang sila ni Soriano, di ba? Hindi naman nila alam yun eh. Ordinaryong taong bayan sila. Di ba? Ganun yung konsepto. Ngayon, yung mga ordinaryong taong bayan na sumasampalataya doon, di ba naman masasabing kampo ng demonyo yun? Miyembro lang yun eh. Ang nilalabanan, pamunuan sa 12 ng Efeso. Di ba? Ang ating pakikipagbakay laban sa mga pamunuan. Yun ang nakasulat sa Biblia. Ang kalaban, pamunuan, hindi miyembro. Yun ang sagot ko ron. Next question. Last question. Last question ba yun? Okay. 1 hour and 20 minutes. Isa pa, nag-enjoy ako eh. Last na po, tanong po kay Zeref Dragnil. Totoo ba ang Biblia? Give me proof. Hindi na, magbasa ka na lang. Hindi na give me proof pa. Kasi, sige, bigyan kita ng konting insight. Kasi ganito eh, may mga taong nagtatanong kasi, ang dahilan kung bakit sila nagtatanong, dahil gusto talaga nilang matuto. Pero may mga ibang nagtatanong, kumu-question lang, tapos alam mo yung kapilosopohan yung tanong nila. Pero kung hindi kapilosopohan yung tanong mo, di sasagutin kita ng patas. Hindi kasi ako, parang, alam mo yung konsepto na panatiko ng isang religion, na hindi, totoo ang Biblia, 100%. Hindi ako ganun eh. Hindi, totoo ang Quran, 100%. Hindi ako panatiko niyan. Hindi ako ganun eh. Pero alam mo, may mga key points kasi na magtataka ka kung paano nila naisulat yung mga bagay na yun. Sa panahong, alam mong primitive pa yung knowledge ng mga tao at hindi katulad dito sa panahon natin. Diba? Halimbawa, yung science of fingerprinting, nakasulat kay Job, diba? Na tinatatakan niya ang kamay ng bawat bagay na may buhay. Diba? So, tinatatakan niya ang kamay ng bawat tao upang kanilang malaman na ako ang Panginoon. So, merong science of fingerprinting, ang biometrics kung tawagin sa panahon natin ngayon, merong science of fingerprinting dun sa panahon na hindi pa naman masyadong importante yung mga bagay na ganun. Diba? Ngayon, sabi ng mga scientifico, it will take about close to 60 billion people, 50-60 billion, para magkaroon ng 2 tao na parehas ang fingerprint. Wala pa naman tayong 8 billion eh. So kung magkaroon man ng 2 tao na parehas ang fingerprint, ang possibility niyan, yung isa patay na, o yung isa buhay pa. Kasi kailangan mo ng at least 50 to 60 billion individuals para lang magkaroon ng 2 taong parehas ang fingerprint. Ganong katindi yung konsepto. So that being said, para daw, ang sabi, pruweba daw yun na malaman mo na mayroong Panginoon. Yung science of fingerprinting, tinatatakan niya ang kamay ng bawat bagay na may buhay. Isa pa, yung konsepto na ang mundo bilog, 40:22 ni Isaias. Siya na nakaupo sa balantok ng lupa. He who sitteth in the circle of the earth. Ngayon, merong konsepto na ang mundo bilog sa isang panahon na ang paniniwala ng mga tao, ang mundo flat, at pag pumunta ka sa pinakadulo, mahulog ka. Yung paano nila nalaman yung mga knowledge na yun. Tapos yung Genesis, yung pagkakasunod-sunod ng paglalak. Diba? Na inuna daw muna yung mga hayop sa dagat bago yung mga hayop sa lupa. Bago yun sa akin basahin yung Genesis. Tignan mo yung pagkakasunod-sunod. Alam mong nagme-make sense yung pagkakasunod-sunod na nakasulat sa Biblia eh. Ngayon, that being said, paano nalaman ng mga tao na nauna yung mga hayop sa dagat bago yung mga hayop sa lupa? Kung hindi pinasulat yun ng someone na nandoon nung panahon na lumilitaw yung mga yun. Diba? Kasi pwede mong sabihin din, mas mataas yung karunungan natin ng mga tayong nandito sa lupa. So ano ibig sabihin? May malaking possibility na tayo yung nauna para matuto tayo ng ganito katitinding karunungan. Pero hindi eh. Ang nakasulat sa Biblia, nauna yung mga hayop sa dagat bago yung hayop sa lupa. Tapos, tsaka huling-huling ginawa ang tao. At ang mga scientifico, baffled dun sa konsepto na yun eh. Paano nalaman ng mga tao na yun, nung mga panahon na yun, primitive pa ang wisdom nun eh, knowledge nun eh. Hindi pa naman ganun kalawak sa buong mundo yung knowledge ng mga Ehipto eh.
Diba? So isipin mo yung konsepto na nung mga panahon na yun na isinulat ang Biblia sometime around 3,500 years ago, panahon ni Moises. Nauna daw yung mga hayop sa dagat, tapos sumunod yung mga hayop sa lupa, tapos huling-huling ginawa ngayon ang mga tao. Paano malalaman ngayon yun nung kahit nga sa panahon natin ngayon, yun ang sinasabi ng scientifico eh. Pero nung panahon na yun, paano nila nalaman yun? Diba? Weird eh. Question mark sa ulo ko yun eh. Tapos, nakasulat din sa Biblia na yung mundo nakabitin sa kawalan. Which is yun talaga yung nakasulat. Isa pang pruweba, yung alam mo yun, overflowing yung dami ng mga ebidensya eh. Ang nakasulat sa Biblia, ang mga bituin, naluluma, namamatay. Ganon din ang nakasulat sa Quran, ang mga bituin, naluluma, namamatay. Diba? Ngayon, with the technology that we have, meron na tayo ngayon. Ngayon pa lang tayo officially nagkaroon ng pruweba ng black hole. Na ang black hole, patay na bituin. Bago lang yan eh. Alam mo ba, bago lang yan. Wala pang 10 taon nakakaraan nun. Nung nakakuha tayo ng pinakaunang-unang picture ng black hole dito sa mundo. Yung dami ng mga bagay na nakasulat, isinulat na libo-libong taon na nakakaraan, na ngayon pa lang natin napapatunayan, baffling ako eh. Baffling yung knowledge na yun eh. Hindi ko alam kung paano nangyari yun, na natuklasan nila yung mga ganong bagay noong mga panahon na hindi pa naman ganong kalawak ang teknolohiya. So, wala. Yun yung mga bagay na yun yung mga bagay na pruweba na merong foreknowledge. Kasi ang sabi ng Diyos, narito, sinasabi ko sa inyo ang wakas bago pa, something to the effect na, sinasabi ko sa inyo yung wakas sa pasimula pa lang. Para pag nangyari, na malalaman ninyo, ako, Panginoon. Merong ganong talata kay Isaias eh, na sinasabi niya na yung mga bagay sa dulo, na mangyayari sa dulo, dun pa lang sa simula. So, simula pa lang, nasasabi niya na kung ano dulo. Ang dahilan doon para malaman mo daw na siya ang Panginoon. So, yun lang muna masasabi ko. Pero masarap-sarap na kwentuhan yan kung pupunta kayo rito eh. Sabi ko nga sa inyo, punta kayo rito eh. May dahilan kung bakit dinadayo itong lugar na to ng napakaraming iba-ibang mga tao sa iba't ibang mga lugar. Ang inaantay ko nga, yung Visayas, kung meron mang lilitaw dito galing ng Visayas o galing ng Mindanao eh. Kasi nakikita ko yung mga iba na taga rito, merong mga Muslim na kumakain dito eh. Bakit? Hindi man halal certified ito, wala kasing touch ng baboy ito eh, kahit kapraso. Lahat ito purely puro baka lang talaga to. Kanin. Go pa tayo. Damihan mo na, 200 mo na, sir. Sige. So yun lang muna masasabi ko pansamantala. I hope it brings you clarity. 100 lang pala, sir, sorry. I hope it brings you clarity na ayoko naman sabihin totoo yung Biblia, pero at least at the very minimal, merong mga ebidensya kasi na na kailangan mo talagang i-consider eh. Hindi pwedeng i-disregard mo na lang yung mga bagay na nakasulat, na libo-libong taon lang nakasulat, na ngayon pa lang sa panahon natin ngayon natutuklasan. Hindi mo pwedeng i-disregard yun na basta mo na lang sabihin, hindi totoo yung Biblia. Diba? Merong mga bagay na nagpapatotoo sa Biblia eh. Katulad nun, ibigin mo ang iyong ama't ina. Tama naman yun eh. Igalang mo lahat ng tao. Tama rin naman yun eh. Diba? Yung ibigin ninyo pagkakapatiran, tama naman yun eh. Yung wag kang papatay, wag kang magnanakaw. Ngayon, kung alimbawa, hindi ka naniniwala ang totoo ang Biblia, alin dun yung hindi mo pinaniniwala ang totoo? Kung meron kang masasite na hindi mo pinaniniwala ang totoo, baka siguro magkaroon tayo ng mas sensible na conversation tungkol doon sa bagay na yun. Yun. Be specific. Ano ba sa parte ng Biblia yung hindi mo pinaniniwalaan? Yun ang sagot ko ron. Maraming salamat sa oras ninyo, Pilipinas. Parang gusto ko pang mag-live. Alam mo yun, nabibitin ako ngayon. Ang dami mong customer ngayon. Ang dami kasing customer, natutuwa ako eh. Ay, 7-Eleven, hello. Dito ka? Kaya kapitbahay pala natin to eh. Ilan po yun? 7-Eleven. Sige, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Siguro hanggang dito muna yung live natin. Gusto ko pang 240. Okay, sige. Hindi kasi makapagbasa ng maayos si Gil kasi nagsasandok siya. Kulay. Sobrang dami kasing tao. Gulong muna tayo ng bagya. So multitasking ngayon si Gil. Galing-galing ni Gil. Sabihin nyo nga kay Gil, good job siya. Ngali, sabihin nyo, good job, Gil. Good job, Gil. So si Gil yung nagsasandok habang siya din yung siya yung nagsasandok habang siya rin yung nagbabasa ng mga tanong. Content. Sige, shoutout muna kayo bago ko end yung live. Dali na. Dali dito na kayo, pumunta na kayo rito. Nang babagal-bagal. Good evening, brother. Dito na, shoutout dali, Kasi Mike. Okay.
Shoutout sa akin. Shoutout sa akin. 360. Okay. Shoutout po sa boss ko, si Sir Van Perfecto. Umabot ka. Sir Van Perfecto. Promote mo na daw to. Sinoutout ka niya. Kaka-promote lang po. Kaka-promote lang. Good job. Dami kasing tao rito sa paligid ngayon. Kung makikita nyo lang, daming tao rito sa paligid. O yan, may bago na naman dumarating. Punta kayo rito, bisitahin nyo ako. Kahit hindi kayo bibili, okay lang. Teka, sino nga yung may sukli? 10 pesos. 10 pesos. Magkano sa'yo? Magkano binigay mo? 120 po. 250 binigay niya. Bali, 10 piso din sa kanya. Okay, sige. Bali, 2 10. 10 pesos. Tapos 10 piso rin sa'yo? Okay. Ang bala sa Saan pa tayo? Sir, papatay ka muna. Napapasok ka na? Hindi, sunog na. Isa po pa tayo? Asan si ano, brother? Pinabiling bigas. Bumiling ka? Ha? Ay, kanin. Putang ina again. Pinabiling bigas daw. Nakalay pa pala tayo, no? Nakalive pa tayo. Kalimutan mo yung off. Dahil lang, sukli mo muna dun. Ha? Umabot ka pa. Teka, end ko muna sandali live ko. End muna tayo. End muna natin yung live. Magandang gabi.